Sa harap ng pagpapatupad ng half-day na pasok sa trabaho ngayong araw, ramdam na din ang pagdating ng mga biyahero sa PITX para umuwi sa kani-kanilang probinsya ngayong undas. At para mas maging handa sa biyahe, alamin natin ngayon ang update doon mula sa sentro ng balita ni Luisa Erispe, live. Angelique, bukod sa half-day, wala nang kanseladong biyahe ngayong araw dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kaya naman inaasahan na ngayong araw talaga ang dagsa ng mga pasahero na nais bumiyahe ngayong undas. Umaga pa lang kanina ay tuloy-tuloy na ang pagdagsa ng mga pasahero sa PITX. Sa entrance pa lang ng terminal, habang patanghali na ay unti-unti nang nagkakaroon ng pila. Ayon sa pamunuan ng PITX, bukod sa marami talaga ang pinipiling bumiyahe sa bisperas ng undas, ngayong araw nga kasi ay nagbukas ang ilan sa mga biyaheng nakansela noong mga nakaraang araw, tulad ng sa Bicol Region na ilang araw na hindi madadaanan ng kalsada dahil sa nagdaang bagyong Christine. Kaya naman ngayon talaga ang nakikita nilang dagsa ng mga pasahero sa terminal, tulad ni Tatay Manuel na sinuwerte na sumakto ang nakuha niyang tiket sa pagbabalik biyahe pa Bicol Region. Kaya ngayong araw walang aberya sa biyahe niyang pa Bicol. Nung nag-start nung cancel nung trips, yata yun, linggo. Tapos na-resume naman nung kahapon lang na-resume siya. Kaya ayun, sakto naman na 31 yung nakuha naming ticket. Kaya ayun, dati talagang dumidiretso na ako dito pag uwi ako ng Bicol. Inaabot ng gabi minsan yung biyahe, ganun. Hindi lang naman mga paalis ng Bicol Region, kundi kahit mga galing sa Bicol, isa-isa na rin dumarating dito sa PITX. Tulad ni Nanay Nita na ilang linggo na anyang nag-antay bago makabiyahe. Kaya sakto naman ngayon, makakahabol siya na makabalik sa Maynila bago mag-undas. Hindi matagal na kami, naka-schedule na kami. Kaya lang, yun ang panahon. Kaya inurong namin yun. Ngayon, nakasakay kami. Saka yung undas na anak. Sabi ng pamunuan ng terminal, inaasahang nasa 190 hanggang 200,000 ang babiyahing pasahero ngayong araw. Pero kahit naman ganito karami ang pasahero, wala pa silang fully booked na mga biyahe sa ngayon. May napuno man tulad ng sa Baguio noong mga nagdaang araw, pero agad din naman itong napunan ng mga naka-standby o additional nilang mga bus. Sinisigurado natin na may mga additional units tayo on standby. Meron naman po ito mga special permits at sisiguraduhin natin na may masasakyan po sila pag pumunta sila dito sa PITX. Patuloy namang sinisiguro ng PITX na ligtas ang biyahe ng mga pasahero, kaya bawal ang anumang uri ng armas, pati na ang mga lighter at posporo sa loob ng terminal. Kahapon naman, nagsagawa din sila ng random drug testing sa mga driver at konduktor ng bus. 3 tsuper ang nagpositibo sa droga o drug testing, kaya nakumpiska ang kanilang mga lisensya at isasalang naman sila sa confirmatory test. Let this serve as a warning sa ating mga pampublikong sasakyan na tsuper na lagi po natin ginagawa to, para siguraduhin yung kaligtasan ng ating mga mananakay at the same time para magkaroon po ng peace of mind yung ating mga pasahero na yung mga tsuper na maghahatid sila sa manlalawigan talaga namang hindi nakainom, hindi nasa droga at nasa tama pangangatawan at pag-iisip. May ilan namang mga naitalang insidente nang di umano'y nakawan sa loob ng terminal ng PITX noong mga nagdaang araw. Ayon yan sa mga pulis, kaya sa ngayon ay pinag-iingat ang mga pasahero. Angelique, dahil nga dun sa mga naitalang mga nakawan noong mga nakaraang araw, sabi ng mga pulis kung maaari ay ingatan ng mga pasahero yung kanilang mga bagahe, lalo na yung mga maraming bitbit na mga gamit. Dahil nga patuloy naman silang nakabantay, pero dahil may mga pumupuslit pa rin, ay dinagdagan na naman nila yung kanilang mga tauhan dito sa terminal at marami tayong mga nakikitang pulis dito. May mga SWAT pa nga na umiikot, pati na rin K9 units dito sa lugar. Angelique. Yes, Luisa, kanina nabanggit mo na yung mga papuntang Bicol wala ng kanselasyon. Pero nakikita ba ng PITX kung maaaring magkansela ang mga biyaheng patungong North Luzon dahil sa bagyong Leon? Angelique, sa ngayon
ngayon, yan nga yung inaantabayanan dito ng pamunuan ng PITX. Nakikipag-ugnayan sila sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na rin sa mga lokal na pamahalaan, lalo na doon sa North Luzon, kung magkakaroon nga ng kanselasyon ng biyahe, ay nakaredy naman anya ang kanilang contingency hinggil dyan. Maaaring magstay yung mga pasahero na maaaring ma-stranded dito sa terminal. Pero sa ngayon ay wala pa naman silang natatanggap na abiso hinggil sa kanselasyon ng biyahe. Angeline. Okay, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.